Yun, magandang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. No? Nga po, bago lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming amang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakadakila sa lahat, Ama, magandang araw po muli. Salamat po muli, Ama, sa araw na ito. Ay pray na patuloy mo po kaming samahan, protektahan, gabayan, bigyan ng wisdom sa aming pag-aaral, Ama. Ikaw po mangusap sa aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin, Ama, yung aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Tulungan, samahan, protektahan po kami, Ama. Salamat po. In Jesus' mighty powerful name I pray. Amen and amen and amen. Yun. Nga po, maraming salamat nga po muli. I pray na samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Muli po, pasensya na po kayo doon sa ibon. Talaga pong kahit pinakain ko na, maingay pa rin po, no? Nga po. Kamusta na po kayo? Mainit po ngayon, no? Panahon ngayon, no? Pakainit, tapos naka-jacket pa po ako, naka-polo, no? Double init po, no? Okay na po yan, para medyo maayos-ayos naman kahit konti. Nga po. Ito nga po, no? Ating pag-aaralan ngayon araw na ito ay papamagatan ko po nga pong no cancellation, no? Ano po pa pagkakaunawaan nyo pag sinabing no cancellation? Minsan, ngayon po, no, magbabagyo na naman daw, maraming bagyo, ay pasok, no? Iba, iniisip nila, cancellation ng school, no? Minsan, cancellation ng program, no? Cancellation ng event, no? May mga pero po, ang ating pag-aaral ngayon ay no cancellation tungkol sa tao, sa ating kapwa, no? Sabi nga po dito, marami nga po sabi, kinakancel nila yung mga ibang tao, no? Parang ayaw nilang kausapin, ayaw nilang lapitan pag may nagawang mga problema, no? Kaya po, no? Ito nga po ang ating pag-aaralan ngayon ay titignan po natin, ibabase po natin dun sa Book of Jonah, no? Tignan po natin kung bakit po dapat hindi tayong bakit hindi natin dapat i-cancel, no? Bakit hindi po natin dapat i-cancel ang kahit sino man, no? Sa ating kapwa. Bakit hindi natin kailangan i-cancel, no? Kasi nga po, sabi nga po kanina, no? Once na may nangyari sa pamilya natin, may nagkatampuhan, sa kaibigan, mga kamag-anak, minsan hindi na nagpapansinan, no? Minsan kahit nagkadaan, wala na, hindi na pinapakinggan, hindi na pinapansin, nag-aaway, pinagkikismisan, minsan may ganyan, pinag-uusapan, no? At alam natin, hindi po maganda yun, no? Sa kapwa, sa mag-anak, sa pamilya, kahit sino po, hindi po magandang ika-cancel natin ang kahit sino man sa atin, no? At yan po ay titignan natin dito sa Book of Jonah. Bakit ayaw po ng Diyos na ika-cancel po natin ang bawat isa? Ito nga po, no? Magsimula na po tayo. Ito nga po, dito nga po sa sa Jonas 1, basahin po natin, no? Jonas 1 verses 2. Ito nga po, no? Pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Ito nga po, no? Sabi nga po, kinausap nga po ng Diyos si Jonas, no? Na pumunta siya, bumiyahe siya papuntang Nineveh upang sabihan, para ma-warn, no? Ma-warningan yung mga taga Nineveh, no? Kasi nga po, sabi nga po dito ng Diyos, no? Umabot na yung sobrang kasamaan nila. Marami na po silang mga nagawang kamalian, kasalanan. Ito nga po yung Nineveh nga po, no? Para dagdag info lang po. Ito po yung isang capital po ng Assyria. Ano panahon na po yun, no? Alam nga po natin ng Assyria. Talaga po maraming ginawang hindi maganda ng panahon na po yun, no? Ito nga po, patuloy nga po natin. Ito po, San Jonas 1, verse 3 naman po. Ito nga po ang ginawa ni Jonah. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan ng Diyos. Nagtungo siya sa Joppa at noon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya ng barko upang maglakbay kasama ang ibang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, inakala niyang makakatakas siya sa Diyos. Nga po, no? Inutusan po si Jonas ni Lord, ni God, no? Na magpuntang Nineveh. Pero ang ginawa po niya, no? Sumakay po siya ng barko sa Joppa papuntang Tarsis. Alam niyo po, no? Kung ang Nineveh nga po papunta dito, yung Tarsis papunta po sa kabila, magkalayo po, magkahiwalay, no? Ibig sabihin nga po, no? Hindi po sinunod ni Jonah yung utos po sa kanya ng Diyos na puntahan po yung mga taga Nineveh, no? Nagpunta po siya sa Tarsis, kung sa kabila po siya dumaan, no? Sa kabila po siya nagpunta. Nga po, bakit nga po ba
tignan natin, bakit nga po ba ayaw ni Jonas na puntahan po, no? Yung mga taga Nineveh. Ito nga po, no? Ilan lang po sa mga pinakita po ito, kung ano po yung mga ginagawa ng mga taga Nineveh, no? Ito nga po, sinasabi dito, no? Dahil po sa karahasan at pagpatay, no? Talaga po, sinasabi po dito, malulupit sila, no? Nakita po dito sa libro ni Nahum, sinabi po dito yung mga pagpatay nila, mga karahasan nila, sabi nila, mga pinupugutan ng ulo, sinasabit, no? Sobra po silang malulupit, no? At alam nga po dati na nasakop din po ng Assyria ang Israel, no? Tagang pahirap po ang inabot nila, no? Sinasabi rin dito, no? Yung pagsisinungaling, pagdarambong, kalupitan sa mga bansa, kasi nga po, nais din po nilang sakupin po yung maraming mga bansa, no? Yung pagmamataas, kayambangan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito nga po, mga ilan lang po ito sa mga pinapakitang mga hindi po maganda na katangian ng mga taga Nineveh, no? Kaya nga po, marahil ito po ang dahilan ni Jonas, no? Ayaw niya po, no? Kasi nga po, nakita niya yung kasamaan, kalupitan, mga hindi magandang pag-uugali ng mga taga Nineveh. Kaya nga po, no, nung inutusan po siya ni God, ang ginawa po niya, sumuwi po siya. Nagpunta po siya sa kabila, no? Imbes na sa Nineveh, nagpunta po siya sa Tarsis. At ito, ano, may kwento ko lang po yung buod. Hindi ko na po mabasahin ito, no? At ang nangyari nga po, no, yung mga buod na po sa ko, nangyari nga po noon, di ba, sumakay na po siya ng barko. Tapos, nung nasa dagat na po sila, nagkaroon po ng malakas na bagyo, no? Tapos, hindi na po nila alam paano gagawin nila. Ginawa po ng mga tripulante, pinagkatapon po yung mga gamit nila para medyo mabawasan po at gumaang. Pero ganun pa rin po. Ang ginawa po nila, nagkano po sila, parang nagpalabunutan. Para kung sino po, kaslats po, no? Palabunutan kung sino po yung dahilan. Tapos, ang lumabas nga po doon, si Jonah, no? Tapos nakita ko nila, tinanong nila si Jonah, ano ba ginawa mo, no? Ano ba ginawa mo? Tapos nga po, sinabi nga po ni Jonah na hindi niya po sinunod ang Diyos, sinuwi niya. Kaya sabi niya, ano ba gagawin natin? Sabi ni po ni Jonah, itapon siya sa dagat, no? Kaya nga po, tinapon siya sa dagat, no? Sinubunan po siya ng malaking isda, no? 3 days and 3 nights po siya, 3 days and 3 nights po siya doon sa tiyan ng isda, no? Tagal po siya doon. At nga po, habang nasa loob po nga siya nung tiyan ng isda, no? Hanggang pray po siya kay Lord, nakita niya po yung pagpapasalamat niya kay Lord, yung mga ginawa sa kanya ni Lord, naalala niya, no? Po, tapos magkatapos nga po nun, inutusan ng Diyos yung isda na iluwa siya, no? Nilabas siya. At pagkatapos nga po nung inuwa na siya, ito lang po, basahin po natin kung ano naman pinagawa sa kanya ng Lord, na bago po ba yung utos ni God sa kanya o hindi, no? Basahin po natin sa Jonas 3, verse 2. Sabi po dito, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Ito po, no? Hindi po nabago, no? Tumakas siya, binagyo, tinapon, kinain ng isda, 3 days, pinalabas siya. Hindi pa rin po nagbago ang utos sa kanya ng Panginoon, no? Hindi ba sinabi ng Diyos na, sige, umuwi ka na nga, ayaw mo na, umuwi ka na nga. Hindi. Pinagpatuloy pa rin po siya ni God na pumunta sa Nineveh kahit anong pilit niya huwag na pumunta, umalis, yung pa rin po ang utos ng Diyos sa kanya. Hindi po nabago. Pumunta ka sa Nineveh, no? Ipahayag mo ang aking salita. Po, no? Kaya ito, basahin po natin sa Jonas 3:3-5. Ito nga po, no? Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ng Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat ng damit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mamalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya ng kanyang trono, naghubad ng balabal ng damit ng pagluksa at naupo sa abo. Ito nga po, no? Nakita niyo po, no? Nung sinabi po ni Jonah sa mga tao, mga taga Nineveh, nagsisi po sila, nag-ayuno po sila. Pati po yung hari, po, no? Bumaba sa trono, naghubad, no? Naupo sa upo. Nagsisi po sila, no? Nung sinabi po sa kanila ni Jonah, pinapasabi ng Diyos sa kanila, nagsisi po sila, po, no? Nag-ayuno sila, no? Nais sila magbago. Ito po, di ba?
nakita po nila na talagang mapabago po, no? Kayang-kaya po baguhin ng Diyos, no? Yung puso po ng mga tao, no? Kaya nais lang po ni Lord na sa atin, no? Magpatuloy tayo, no? Sa pinapagawa niya, di ba? Kasi nga po, wala naman pong imposible sa Diyos, di ba? Ito, kaya nga ayaw niya po tayong, no? Ayaw niya pong ipakancel at kahit sino sa atin, no? May nagawa man itong hindi maganda, gusto niya magpatuloy tayo, pumunta ron. Kasi may plano po si Lord sa mga, kunyari sa lugar na yun, sa mga tao niyo, may plano po sila, no? May plano po si Lord, no? Ito nga po, tingnan po natin kung nangyari. Sa Jonas 3 verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya minarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ito nga po, no, nakita po natin, no? Balak na pong parusahan ng Diyos ang mga taga Nineveh, no? Pero ano po, inutusan po niya si Jonas na pumunta ron na nag-aayaw-ayaw pa po, no? Parang nagdadalawang isip pa kasi nga po kasamaan nila. Pero po, no, nung nagpatuloy pa rin po siya sumunod sa Panginoon, sinabi niya, anong nangyari, no? Nagsisi po ang mga taga Nineveh, pati ang hari nagsisi, nabago po ang kanilang kaisipan, nabago po ang kanilang puso, no? Hindi po dahil yung kay, no? Hindi po wala naman po kapangyarihan si Jonas, pardon nyo, pero ginawa po siyang vessel, no? Parang messenger, no? Ni God, no? Kaya naman po gawin ni God lahat yun, pero nga po, no? Ginagamit niya po yung mga tao, katulad ko, katulad mo, upang maibahagi, no? Ma-share sa ating kapwa na medyo naliligaw pa, kunyari may mga makasamang ginagawa pa, upang ma-share natin yung kabutihan, yung salita ng Diyos sa kanila, no? Kaya nga po, no, ito nga po nakita niyo po, nabago po sila. At anong nangyari po, no? Pinatawad sila ng Panginoon, hindi na sila paparusahan, di ba? Hindi na. Nabago. Kaya nga po, sa atin po, no, inuutos po, no, na huwag tayo mag-cancel kahit sino, no? Huwag po nating tatalikuran, no? Minsan, meron po tayong mga kamag-anak na hindi magandang yung ugnayan natin, no? May away-away, no? Alam ko po, mahirap po yun. Sasabihin nyo, ikaw kasi hindi mo naranasan namin. Opo, mahirap po yung sabi ko po. Pero wala naman pong imposible sa Panginoon, di ba? Ipag-pray po natin sila, no? Lahat po ng nangyayaring, kunyari, mga away-away. Hindi naman po gusto nyo dyan eh. Ang may gusto po niyan, yung kalaban natin sa Satanas. Di ba? Gusto niya mag-away tayo lahat, pamilya natin, di ba? Masira. Kasi pag kasira yung pamilya natin, yun na. Magkakagulo-gulo na, no? Magtutuloy na yun sa mga kamag-anak. Lahat po, magkakaroon ng maraming problema, di ba? Kaya, yun po ang gusto ng kalaban natin. Pero hindi po gusto ng Panginoon yun, di ba? Gusto niya magmahalan tayo, huwag natin i-cancel. At kahit sino man, may nagawa man siya, hindi maganda yan. Opo, makaramdam ka ng pain, makaramdam ka ng lungkot, galit, makaramdam ka. Pero, huwag po natin itanim sa puso natin yung galit, no? No? Pag-pray po natin palagi sa puso natin na, Lord, ito po, may galit po ako sa aking kapatid, may galit po sa aking minsan, may galit po ako sa aking kapwa. Alisin mo po ito, Panginoon, dahil hindi po maganda ito eh. Kasi itong galit na ito, pwedeng magdulot ito ng mas malaking kasalanan, mas malaking problema, no? Huwag po nating hayaan na manatili po yung galit sa puso natin. Ganyan din po, ipag-pray din po natin, no? Yung mga nakaaway natin na, yun po, at itouch din po ni Lord yung puso nila, magkaroon ng pagkakabati, no? Kasi nga po, hindi po maganda, no? I-cancel natin ang isa't isa. Wala pong mananalo, no? Once na kinasal, ang mananalo lang si Satanas, yun po. 100% ang mananalo si Satanas. Kasi yung pong gusto niya i-cancel po natin ang bawat isa sa atin, no? Yun ang pong gusto ni Satanas. Pero, wag na po natin gagawin yun. Kasi nga po, no, wala pong magandang maidudulot ang pag-cancel sa bawat tao. Ito nga po, tingnan po natin sa Mateo 5:44, sabi po ni Lord, no? Ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito nga po, no? Kanino, sabi po ni Lord Jesus, no? Ibigin ninyo ang mga kaaway no? Kasi nga po, yung mga natin kaaway, napakadaling ibigin po yan, no? Pero ang sabi ni Lord, ibigin nyo, maging kaaway nyo, no? Kasi ayaw nga po ni Lord na
i-cancel natin at kahit sino, wala po siyang gusto, no? Iba, meron ko itatakwil daw, tapos, ano ba yung iba po, may mga pamilya kayong minsan, nalulung sa hindi magandang bisyo, no? Mabayaan na, no? Alam ko po, mahirap po yun. Kasi nga po, may mga sitwasyon na ganun, pero mahirap. Pero, huwag po tayong sumuko sa pagdadasal sa Panginoon. Ipanalangin po natin palagi kamag-anak natin. Kung may problema po siya, no? Kunyari, nalulung siya sa masamang bisyo, may problema siya, ipagdasal po natin sila palagi. Huwag po yung tatakwil ko na yan. Hindi po, wala pong ganun. Wala pong imposible kay Lord. Ito nga po, no, nakita niyo po yung mga taga-Nineveh. Grabe po sila sa pagpatay. Diba? Grabe sila pagsakaw sa mga bansa. Pero ano po, may imposible po ba kay Lord? Di ba? Wala. Nabago po sila. Minsan po yung hari ng Nineveh. Diba? Minsan po yung hari. Nag-ayuno. Hari na po yun. Kung baka masakit po sa kalooban yun. Hari ako. Magpapakababa ako. Hindi, di ba? Sanay silang pumatay, sanay silang manakit. Meron nung ginawa, no? Binago sila ng Panginoon. Diba? Nagpakababa. Ganun po sa ating kapwa, no? Kung meron tayong mga kakilala, no? Medyo nakaalitan natin. Kami natin, nagtatagal, hindi magbabago ito. Wala po. Wala pong hindi magbabago. Lahat po kaya baguhin ng Panginoon, no? Kaya wag po tayong susumuko. Wag po tayong magkakancel, no? Wala po. Kahit sino po kaya baguhin ng Panginoon. Kaya po, tayo po na bilang ginagamit ng Panginoon, no? Ipagdasal po natin sila palagi, no? Araw-araw, no? Hindi ko man sinabing kung magbago. Hindi po. Wala po tayong kakayanan para baguhin ang tao. Ang lahat po ng pagbabago ay galing sa Panginoon. Kaya napaka-importante po ng prayers natin. Po, prayers. Araw-araw natin ipagdasal yung mga tao na to. Yung mga nakakaaway natin, mga kamag-anak natin, mga pamilya natin medyo naliligaw na landas, no? Yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Nanatili sa paggawa ng kamalian, ipagdasal po natin, no? Ipagdasal po natin. Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po kaya niya baguhin. Kaya huwag po natin ika-cancel, no? Kahit sino. Wala po tayong dapat i-cancel, no? Wala po. Ito nga po, no? Masahin mo natin sa Roma 5 verse 8. Sabi ito, no? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Tingnan niyo po, no? Ang ating Panginoong Diyos, di ba? Pinatunayan niya nga po yung pag-ibig niya sa atin, di ba? Alam niyo po, no? Pinadala niya po ang kanyang pugtong na anak na si Yesu Kristo, di ba? Hindi mo sinabi ng Diyos, sige, magbago ka muna, isinumo yung ugali mo at papadala ko ang aking anak. Hindi, no? Habang tayo gumagawa ng kamalian, habang tayo nagkakasala, no? Habang araw-araw natin sinasaktan ng Diyos, diba? Anong ginawa niya? Pinadala pa rin po niya, no? Ang kaligtasan para sa atin, di ba? Hindi niya mo sinabing ito, wala itong mga pag-asa, bahala na kayo dyan, ako bahala, maghaharap na ako ng mga bagong mabubuting tao. Hindi, di ba? Ikaw, ako, lahat tayo masama. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo sumuway sa Panginoon. Pero hindi niya tayo kinansel. Di ba? Kahit kailan niya tayo kinansel, araw-araw niya tayo sinusuyo para magbago, no? Di ba? Gusto tayo mapalapit sa Kanya. Di ba? Kaya sino tayo? Sino tayo para i-cancel ang tao? Di ba? Di ba? Ang Diyos nga, Diyos siya, di ba? Pwede niya tayong paalisin lahat, pwede tayong patayin lahat, pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya tayo kinancel, di ba? Kaya, tanong mo sa sarili mo, no? Sino ba ako? Tao lang naman ako na makasalanan, eh. Tao lang naman ako nagkamali. Tao lang naman ako na sumusuway sa Diyos. Pero, hindi niya ako kinancel, hindi niya ako pinabayaan. Bakit yung kapwa ko i-cancel ko, no? Kaya yun po, no? Huwag po tayong magka-cancel kanina. Opo, normal na masaktan, normal na magalit, normal na umiwas sandali, pero sa pag-iwas natin, no? Huwag pong manatinin galit sa puso natin, no? Ipag-pray po natin yung pag-heal sa puso natin, alisin yung galit, yung tampo, at hindi po sa ating kapwa na kaaway, bigyan siya ng kaunawaan, di ba? Alisin yung galit sa puso niya, no? At nga po, no?
Bigyan tayo ng mas mahabang pasensya, no? Apo, no? Wala po kasing manudulot ang galit sa puso natin, no? Lahat po naggalit, nagsisimula at nagdudulot ng kasalanan palalo, no? Kasi nagalit ka, magtatampo ka, no? Ikakancel mo yung tao. Ano mangyayari? Division. Yan ang pong gusto ng Satanas, eh. Pagkakawatak-watak ng pamilya, ng kamag-anak, no? Mahal sa buhay. Ang dami ngayon, no? Pamilya, nag-aaway-away, dami. Nagsisigawan, naghihiwalay, no? Nagdinimandahan, pamilya sa pamilya, nagdinimandahan. Diba? Yan po bang gusto ng Diyos? Diba? Hindi po. Kaso, yan po ang ano eh. Kumbaga, nakasanayan tayo dahil yan po ang gusto ng Satanas. Diba? Kumbaga, iwasan po natin, tigilan po natin. Opo, no? Masama po ang mag-cancel, no? Wala pong dapat i-cancel dahil tayo po, hindi tayo kinancel ng Diyos, no? Kaya po, no? Tingnan niyo nga po nito, no? Basahin nga po muli natin, paulit-ulit ko po binabasa ito, no? 1:3:16. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, gano'n na lamang ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Mo, mismo kanyang anak po binigay sa atin para lang tayo maligtas. Diba? Kaya po, no, wala po tayong karapatan i-cancel at kahit sino sa atin dahil tayo mismo makasalanan. Tayo mismo grasya lang ng Diyos kaya tayo naligtas, kaya tayo ganito. No? Kaya wala tayong karapatan na talikuran ng kahit sino man sa atin. No? Masasaktan ka, magagalit ka, hanggang yun lang yun. At alisin mo na yun. Huwag mo nang ipatuloy sa galit na pangmatagalan. No? Normal na yun, magalit ka, saktan ka. Pero yung dadalhin mo sa puso mo yung galit, no? Taon, ilang taon, walang, hanggang ikinamatay na ng iba, andun pa rin galit. Wala po yun. Masama po yun. Mali po yun. Ang tanging natutuwa lang po ay si Satanas. No? Siya lang po ang may gusto ng cancellation. Siya lang po ang may gusto ng division. No? Kaya po, no, magpatuloy po tayo sa pagmamahal. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Pagmamahal. Di ba? Pagmamahal. Opo, alam po, mahirap po mahalin ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Pero tayo po mismo, hindi po tayo kamahal-mahal. Pero ginawa po ng Panginoon yan. Kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal niya po tayo. Kaya po, no, tularan po natin ang ginawa ng Panginoon. No? Inalay niya po kanyang buhay. Wala po siyang kasalanan. Di ba? Tinanggap niya lang po lahat ng hanggupit, lahat ng sakit, lahat ng sakit ng pagpapako, no? Lahat ng pangungutya. Para lang sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat ng makasalanan. Kaya po, wala po tayong karapatan i-cancel ang bawat isa sa atin, no? Kaya po, magmahal po tayo, magpatawad po tayo, no? Patawarin po natin nagkakamali, nagkakasala sa atin, no? Huwag po, no to cancellation. Wala pong magkakancel. Diba? Tularan po natin ang Panginoon, minahal niya po tayo, magmahal din po tayo. Yun po, no? Yun po, ang ating pag-aralan yun ay pray po na may naunawaan po kayo at tumatak po sa inyong puso, no? Magmahal po tayo. Opo, masakit pong masaktan, masakit pong hindi magandang ginawa siya. Opo, masakit po yun, pero huwag pong manatili sa puso natin ang galit. Pag-pray po natin kay Lord palagi yan, magdasal tayo, i-pray natin yung mga nagkakamali sa atin, ipag-pray natin mga kaaway natin para maayos po lahat, no? Yun po ang gagawin natin. Ano po? Bago lahat, tayo po muna yung mag-closing prayer. Aming amang Diyos na pinakamapangyari at pinakanakila sa lahat. Ama, muli po. Salamat po muli sa magsama po sa amin, sa wisdom, karunungan na binigay mo sa amin. Ama, muli po, tulungan mo po kami na huwag po kami mag-cancel na kahit sino man sa amin. Ama, mga nakaaway namin, nakagalit namin. Ama, opo, alam po namin, masakit po sa puso namin. Pero mali po yun, Ama. Alam po namin na ayaw po ng pagkakancelan kasi ikaw po mismo, hindi mo po kami kinancel, Ama. Kaya po, Ama, tulungan po kami. Bigyan mo po kami ng puso papagmahal, mapag-unawa. Tulungan po kami. Masagin mo po yung mga puso namin matitigas, Ama. Alisin po lahat ang galit sa puso namin, Ama.
tulungan mo po kami magpatawad at pagmahal, Ama. Salamat po, Ama. In Jesus' mighty powerful name I pray. Amen, amen, at amen. Yun. Muli po, salamat po. I pray nga po na may naunawaan po kayo sa ating pag-aaral ngayong araw po. No? At I pray nga po na magmahal po tayo. Okay lang po masaktan, okay lang po magtampo, pero wag po itatak sa puso natin. Huwag pong i-store sa puso natin yung galit. No? Magpatawad tayo, mag-pray tayo kay God para lumuwag po, mabasag po yung mga puso natin makikigat. Yun po, muli po. Salamat po muli sa pagsama sa akin. At I pray na next week, samahan niyo po ulit sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Salamat po, Ama. To God be the glory. Amen, amen, at amen. Thank you po. Thank you po.